Overprotective, yung point na parang wala na sa lugar, yun yung nakukuha ko here, right off the bat. I think this is something here, no, na ginagawa ng individual na kumokonek sa inyo or kadil ninyo. This person here, I think, pinoprotektahan niya kayo or pinoprotektahan niya tong sitwasyon here with you. Might be he or she is protecting this connection here ninyong dalawa. Pero tingnan mo yan, no? May trap doon, no? Yun, no? Pag tinapak niya yung paa niya dyan, huli sa trap, no? At matitisod siya, diba? So whatever the case may be, mukhang meron siya ritong hindi nakikita sa kanyang ginagawa. Mukhang meron siya ritong bagay na hindi niya fully na nauunawaan. Dami natin yan. Oh no, there's an ending right here. A separation. And this is something here that looks like that hoop, that hole kanina, no? Na circle, no? Yan. Kung ano man yun, I think it is, no, yung magpapa-end ng connection or situation na to sa'yo. Pero, syempre, alamin muna natin, no, ang kabuuang detalye nito. Alright. May mga pagbabago akong nakikita dito. Alamin natin yan. Kung sino man ito, hanggang ngayon, nakikita ka pa rin niya bilang kanya ritong kabiyak. So, hindi ko alam kung kayo ba ay kinasal or naging kayo ng matagal, no? Alam niyo naman, kayong nakakalam, no? Kung sino yung pinaglaanan niyo rito ng talagang pagmamahal, no? Pero hanggang ngayon, nakikita ko na kung sino man tong person na to, no? Ikaw pa rin yung nakikita niya rito as his or her other half or kabiyak. Actually, yun yung nagpapahirap ng kalooban niya. Nahihirapan siya ritong kalimutan ka. At ito ang major realization with the Ten of Wands in reverse devil kind of energy, and there's this Ten of Swords. Yan ang matinding realisasyon niya ngayon. Okay, so may sabihin ko kung ano yan. So bago tayo magsimula, hi and hello there, new subscribers. By the way, my name is Yan. No links to other channels na makikita ninyo sa description box. Pwede rin kayong tumambay doon. Syempre naman, piliin nyo lang yung mga mensaheng tingin nyo ay para sa iyo. At syempre, okay, timeless ito at meron kayong free will at the end of the day. So yun nga, no, welcome sa mga new subscribers at sa mga returning subscribers. Maraming salamat po. So yun nga, no, nakita ko rito, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Okay, so nakita ko rito na meron ditong energy na alam mo yung parang pwede bang magmahal ng walang kondisyon? Kasi parang ito na nakakapagod magmahal pag may kondisyon, lagi na lang may kondisyon. Okay? So, pwedeng ganito tumakbo ang connection mo with this person here na hanggang ngayon, nakikita ka pa rin niya as his or her kabiyak, no? Pwedeng nasakal ka, kasi pwedeng, ito yung klase ng energy, no, na ang daming kondisyon when it comes to dealing sa kanya. Sa loob ng relationship ninyo, no, hindi ba pwedeng maging malaya, na ipahayag ang sarili, magmahalan lang, no, nang walang kahit na anong kondisyon? Well, love is supposed to be unconditional, isn't it? Love is supposed to be unconditional and genuine.
But this person here seems like, dahil sa sobrang higpit ng kapit niya sa'yo, hindi niya alam, no, na nasakal ka na pala sa mga ganong klase ng kondisyon. Hindi niya alam na nahihirapan ka pala, no? Kasi posibleng ang daming kondisyon, ang daming kailangan na parang patunayan at gawin sa loob ng relasyon. Pwede rin naman na ang daming bawal at kahit naman na hindi mo ginagawa ay pwede rin naman na dahil nag-overthink at nag-over-assess siya sa mga bagay-bagay, no? Feeling niya ginagawa mo yung mga bagay na iniisip niya. So this person here, I think, meron siya ritong mga traumatic experiences that he or she had dealt with sa kanyang past life or pwedeng sa kanyang nakaraan. Whether that's a childhood trauma or whether this is something here na nagkaroon siya ng trauma when it comes to dealing with his or her past lovers right here. At dahil sa sobrang gusto niya na wag yun maulit, okay, nakikita ko rito na parang nagkaroon dito ng paghihigpit, maaaring nagkaroon rito ng mga kondisyon, at maaaring nag-overthink siya rito dahil gustong-gusto niya ritong kontrolin yung sitwasyon na never na mauulit ano man yung nangyari nung childhood niya or ano man yung nangyari nung mga naka-in relationship niya before. This person here, I think, nasaktan siya rito to the point na hindi niya na-heal yung trauma na yun. Kasi ayaw niyang i-remember, ayaw niyang um, maalala, no? This person here is trying to avoid that situation here instead of healing it. This person here, no, hindi niya ginawa yung shadow work. Shadow work is healing your past trauma. Facing it full of courage, no, yun yung shadow work. But this person here tends to run, tends to skip, no, dun sa kanya rito mga hindi magagandang experiences nung kanyang past life or sa kanyang nakaraan. And this is you, napagod ka, no? Like, this is you. Hindi ba pwedeng mahalin kita ng walang kondisyon? Bakit ba lahat ng bagay walang kondisyon? Nakikita ko dito na parang ikaw 'to na parang wala ka bang tiwala sa'kin, hindi ka ba nagtitiwala sa pagmamahal ko, hindi ba ako puwedeng, um, hindi mo ba puwedeng pakinggan yung puso ko? Parang parang ikaw 'to na napapagod ka, 'no, parang paulit-ulit na pinapaintindi mo sa kanya na ang pagmamahal dapat ay hindi ganito, na ang relasyon ay hindi dapat ganito, hindi dapat ilagay sa kabi-kabilang kondisyon ang pag-ibig at pagmamahal. At ikaw 'to, lumalabas ka na bilang Queen of Wands energy, may paninindigan ka na ngayon. 'No, at nakikita ko rito na ang Queen of Wands kasi is alam at sigurado sa kung anong gusto niya ritong gawin at kung sino ang gusto niya ritong patuloyin sa buhay niya. And I think with the presence of Ace of Swords energy and there's the Six of Coins, I think meron ka ritong sinabi, meron ka ritong binitiwan na communication, 'no, sa kanya, na itong past person na 'to, na may sinabi ka sa kanya rito na nagpa nagpabigat lalo, 'no, ng kanya ritong loob, 'no, and I think nag-iinom ito, nakikita ko siyang madalas na nag-iinom, 'yan. So, hindi ko sinasabing lasinggero't lasinggera siya, pero dito nakikita ko madalas siya ritong nag-iinom at iniisip niya yung mga sinabi mo, 'no, para itong nakakaano 'yan, turete, 'no, natuturete, 'no, ang kanya ritong isip, 'no, dahil dun sa sinabi mo. Kasi yung sinabi mo sa kanya, yun ang pinaka tinutumbok ng reading na ito, 'no, na yun nga yun, na ang pag-ibig ay hindi dapat, ilagay sa iba't ibang klase ng kondisyon. 'Di ba? Kaya nga may tinatawag na conditional love. Pero I think hindi 'yun yung pinaka talagang sinabi mo na nagpabagsak ng mundo niya. Kasi kung ano man 'yun, nakikita ko rito 'no, na ikaw 'to na hindi mo na ibibigay pa 'no, yung isa pa ritong pagkakataon 'no, na bumalik kayo sa dati. Kasi parang siya 'to ng sasabihin niya dito, "Puwede ba tayong magbalik sa dati? Aayusin ko na yung sarili ko, hindi ko na gagawin yung mga bagay na yun," 'no. Like, you are the Queen of Wands, you already know what you want. Alam mo kung ano yung gusto mong gawin, nakapagdesisyon ka na,
ikaw 'to 'no, na sinabi mo sa kanya na ang love ay equal give and take. Kailangan ng tiwala, kailangan ng pagiging malaya, okey? Ang pagmamahal na may kalayaan, 'di ba? At tiwala na mahal ka ng partner mo at nagmamahalan kayo, okey? Hindi mo kinakailangan na higpitan ang sinturon mo para sa iyong ka-partner at hindi mo kailangan na mag-cross ng line para itawid ang isang relationship. Dito nakita ko lack of trust sa inyo. Lahat pinaghihinalaan niya, lahat may kondisyon, umuwi ka kaagad ng ganito, 'pag 'di ka umuwi ng ganito, parang aawayin kita kinda thing, 'no, or sinisigawan ka niya, binubulyawan ka niya, iba minumura ka nila, or whatever the case may be. I'm hearing that in my head and it's so, yeah, okay? It causes a lot of headache. And I do see that this is you. The answer is no for you. Like, ayoko nang bumalik sa'yo, maaaring hiniling niya at puwedeng nakipag-usap pa nga yung iba sa inyo, nalasing siya, nakainom siya, amoy alak siya, 'yan. Posible 'yun, nakikita ko dito para sa iba. Pero yung iba, puwedeng pagtapos rito ng sinabi ninyo, saka siya rito nagsimulang uminom. Sabi ko nga sa inyo, timeless ito. So ngayon, nakikita kong naalala niya kayo, kayo pa rin yung nakikita niya rito. Alam mo kasi mga mahal 'no, 'pag mahal ka ng tao, mararamdaman mo 'yun, eh. Mararamdaman mo 'yun, ikaw mismo, yung puso mo, yung damdamin mo, mararamdaman mo 'yun. Ikaw, mahal mo siya, pinaramdam mo 'yun sa kanya. Pero dahil hindi niya nahilom ang kanyang childhood trauma or yung pinagdaanan niya, yung iba kasi puwedeng hindi childhood trauma, pero yung iba, dumaan ng trauma pagdating sa mga naka-connect nila in their past lovers 'no. Nakikita ko rito na hindi niya nakita yun, yung pagiging sincere mo sa pagmamahal sa kanya dahil natatabunan ng trauma. Trauma niya sa love, trauma niya sa pagkabata or whatever, trauma na nangyari sa life niya. Kaya hindi niya naramdaman, hindi niya nakita yung sincerity mo, hindi niya naramdaman na nasasaktan ka na pala sa ginagawa niya. Dahil sa control na ginagawa niya rito, na akala niya 'no, na magpapa-stay sa'yo sa buhay niya, hindi niya akalain 'no, na ito pala, with the Ten of Wands in reverse devil and there's this Ten of Swords 'no, na ito palang pagiging ganito niya sa relationship ninyo, ang magtutulak sa babae or lalaking pinakamamahal niya, palayo sa kanya. And now this person here is realizing how greedy he or she was with you, how selfish his or her actions sa'yo, at ito yung nakasira ng mundo niya ngayon. This person sa kanyang fantasy, ikaw pa rin yung kabiyak niya rito. Ikaw pa rin yung panaginip rito 'no, na alam mo yun, naging isang bangungot na lang para sa kanya. Kasi wala ka na, eh. Nagdesisyon ka ng umalis sa mundo niya. So kung sino man 'tong energy na 'to, nakikita ko rito na patuloy siya ritong nagiinom at patuloy niya rito mga babes 'no, na sinusubukang kalimutan ka, kalimutan ang isang tulad mo. Pero sa ngayon hindi ko nakikitang kaya niya yung gawin. Kasi sa ngayon nakikita ka pa rin niya bilang kanya kabiyak, okey?
So yeah, ito yung damdamin at pagtingin sa'yo ng taong ito, babes. Thank you so much for your time. Sarang Heyo, love and light. Annyeong.